magandang umaga po sa ating lahat. Kung ang panalangin po ay hininga ng mga Kristiyano, again, humihinga pa ba tayo? Buhay pa po ba tayo? Again, kung ang mga Kristiyano, ang ating hininga ay panalangin, ang tanong ay humihinga pa ba tayo? Dahil humihinga pa tayo, tayo po lahat ay lumuhod, tayo po'y manalangin. Doon natin sa Panginoon ang umagang ito. O Diyos Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Itinataas ka namin at nire-recognize ka namin, Panginoon, sa loob ng church na ito. Alam namin na naririto ka, Panginoon, mangusap ka sa puso't isipan ng bawat isa. Hindi po ang makita, Panginoon, na yung taong nagsasalita sa harap, Panginoon, kundi yung nais mong gawin sa puso at isipan ng bawat isa, yung nais mong baguhin sa buhay ng bawat isa. Panginoon, wag lang maging naisin namin at mga gustuhin ng masunod, kundi bagkus, Panginoon, masunod po ang inyong kalooban sa buhay ng bawat isa. At sana po, Panginoon, hindi lamang sa nguso, kundi galing sa puso ang aming pananalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago po tayo magsimula, itong Lucas 11:1-13 ay nangusap muna sa buhay ko bago po ito sabihin sa inyo. Kaya kung kayo man po ay maantig ang inyong mga puso't damdamin, ay bago po mangusap sa inyo, ay nangusap muna po sa akin. Ngayon, meron tayong top 5 na dami mong grr. So, alam nyo naman po yan, diba? Dami mong grr. Ongke. Ano ba sabi nila? Pero kayo, ano po yung top 5 nyo na dami nyong grr? Kasi po ako, paano nyo nasosolve yung dami nyong grr sa buhay nyo? Ako po, halimbawa, meron akong top 5 grr. Una, may mga galit and unforgiveness ako. May mga betrayal akong naranasan. Up until now, naranasan ko siya. At yun yung isa sa top group ko. Pangalawa, frustrations and dreams. May mga bagay ako na gusto ko pa rin maabot. May mga bagay ako na gusto kong marating. Worries, yung susunod ko. Worries tulad ng inaasikaso ko ngayon, tulad ng sa aking past partner, sa bahay na gusto kong i-build, at yung mga family ko na outside the Philippines. Ganon din yung aking ina at ang aking ama na malayo rin sa akin. At yung nanay ko na merong kasalukuyan na meron pa rin po siyang dinadala sa kanyang puso. Okay, so yun po yung top 5 group ko. Ang tanong, kayo po ba, meron din po ba kayong top 5 na grr, daming grr? And how do you solve itong top 5 grr ng buhay nyo? Siguro hindi lang top 5 marami din. So, how do you solve your, paulit-ulit yung grr ng buhay nyo? Paano ba yung top 5 ng grr ng buhay nyo ay magkakaroon din ng top 5 na faith, love, hope, peace. No? Paano po kayo magkakaroon ng mga yan? And, dito pala yung ano natin. Yung lupa na. Ayan na. So, prayer. Prayer is the secret of everything. So, what is prayer? Pag-usapan natin yan. What can sin do to us? Bakit nga ba sa palagay nyo ay minsan hindi sinasagot o kaya naman minsan ay nahihirapan tayong alamin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? And how do we really pray? Sapat na ba yung Ama namin talaga? Or sa nguso lang, hindi naman talaga sa puso lumalabas yung ating panalangin? Alright, next. Yan. So, yan po ay nakabase sa Lucas 11:1-13. Yan po yung ating pagbabasehan. Katuruan tungkol sa pananalangin na binasa kanina po ni Pastor. Alright, so prayer. Unahin natin, ano nga po ba ang prayer? Ang prayer po ay isang relasyon sa ating Panginoon, bonding,
Ano po yung nagagawa ng prayer sa atin? It binds, it connects with our God. Pero, ito yung pinaka dahilan bakit talaga meron tayong panalangin. Ito yung panahon kung saan tayo nakakahingi, nakakapagkatok sa Panginoon at nakakahanap ng ano. Katulad ng binanggit kanina ni Pastor, sabi niya, maibibigay ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang tanong po, hinahanap po ba muna natin ang Kanyang banal na Espiritu kapag tayo'y nananalangin? Or basta na lang tayo lalapit sa Panginoon, hihingi sa Kanya ng mga kailangan natin sa ating buhay. Okay? Katulad din ba tayo na puro material na bagay yung hinihingi natin? Or yung mga physical na bagay? Or puro yung mga worries natin yung patuloy na binabanggit natin sa Panginoon? Or katulad tayo ng mga hentil na sa nguso na lamang yung ating mga panalangin at hindi sa ating puso. Hindi tayo nagtatapat sa Panginoon. Yan. Ay, sobrang. Ginagala. Yan. Prayer, ang banggit kanina, hindi lang po siya paghingi ng ating mga pangangailangan, kundi may mas malalim na ibig sabihin ang pananalangin bilang isang Kristiyano. Hindi tayo tulad ng mga hentil na sinasaulo lang yung prayer. Tanungin natin yung sarili natin, paano ba tayong magdasal? Lord, tanggalin mo to. Lord, gusto ko to. Lord, gusto ko yan. Lord, bigay mo po sa akin to. Pero hindi mo naman pala siya na-acknowledge sa buhay mo. Hindi ka humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Hindi mo ina-appreciate yung kanyang banal na espiritu. Hindi mo muna hinahanap, hindi mo muna siya pinupuri, hindi mo muna siya sinasamba. Agad-agad, ikaw ay humihingi ng iyong pangangailangan. Ayan. Next po is, paano po ba natin nakakamit ang banal na espiritu? Ayon sa Hosea, chapter 1, verses 2 hanggang 10, sabi niya, nabasa naman yung kwento kanina. Si Hosea, propeta Hosea, ay may asawa, si Gomer. At si Gomer ay tulad daw ng mga Israelita. Bakit siya naging tulad ng mga Israelita? Pagkat si Gomer ay babaeng taksil. Marami siyang katalik na lalaki. Ang ibig sabihin lamang po nun, sa spiritual meaning po, ito ay unfaithfulness ng mga Israelita. Okay? Unfaithfulness of the Israelites. Kaya niya nasabi na si Gomer ay babaeng taksil at maraming katalik na mga lalaki. Ngayon, sa kanyang mga anak, pangalanan niya daw ito na Jezreel, Lo-Ruhami, at Lo-Ami. Ang ibig sabihin po niyan sa wikang Hebreo ay, ano nga ba ibig sabihin niyan? Hindi kita kahahabagan at hindi kita bayan. Ayan po ang kwento ng mga sa lumang tipan at ang mga Israelita, ang unfaithfulness ng mga Israelites ay sobrang hindi siya nagpapakita ng katapatan ng mga Israelita sa Diyos. Marami silang Diyos noon pa man din. So, ano po ba yung number 1 na nakakasakit sa puso ng Panginoon? Kayo po, ano po sa palagay ninyo yung number 1 na nakakasakit sa puso ng Panginoon? Kasalanan? Ano pa po? Pagbabaliwala? Di pagsunod sa Kanya. Ano ba yung number 1 utos ng Panginoon? Exodus 23, you shall have no other gods than me. No other God than me. Pero ang tanong, sino po yung mga aalayan nyo ng inyong mga panalangin? Kanino nyo po binibigay ang inyong mga lakas? Ang inyong puso, ang inyong
isipan, kanino po? Ito po yung number 1 na utos ng Panginoon. Dito po siya nasasaktan. Kaya sinabi niya rin sa Mark 12:30, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Oh my God. Ako habang binabasa ko to, Lord, tinatamaan ako. Kasi sabi ko, kahit sinasabi ko na busy-busy ko na tao. Paggising ko sa umaga, sino po yung tinitignan natin? Sino po yung iniisip natin? Saan po tayo, nagdadasal po ba agad tayo? Na-acknowledge na ba natin siya? Pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba. Lahat po tayo ay may personal relationship kay God. Pero yun nga yung tinatanong niya sa akin, sa atin, kung saan mo binibigay yung buong lakas mo at buong isip mo at puso mo. Next, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Katulad din po ng ganong perception na ang dapat nating unang tinatangking, kinakausap. Di ba pag may personal kang relasyon sa isang tao, una mo siyang kinakausap. Pero baka naman po tayo, ang una nating iniisip, baka lang naman, di ko alam, kasi di ko na nakikita. Baka po tayo, yung iba, yung crush niya, yung karelasyon niya, yung kachat niya, o yung anak niya, yung mga alalahanin sa buhay ba, yung mga top 5 girl niyo dyan sa buhay niyo. Baka yun po yung ninyong iniisip, hindi yung Panginoon. Yan. So, tama yung sinabi ni Ate Cynthia kanina, kasalanan. Kung kaya, yung kasalanan po kasi, yun yung dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa banal na espiritu ng Panginoon. Yung kasalanan ay yun yung mga panahon kung saan kahit gusto natin siyang hanapin, gusto nating humiling, pero merong nagiging wall between your relationship with God, and that is the sin. Okay? So, tanungin mo muna yung sarili mo, bakit hindi mo maramdaman yung presensya ng Panginoon? Baka meron ka bang hindi sa Kanya nako-confess? Kasi po, pag nako-confess po tayo, sa Old Testament po kasi, ano po ba yung kabayaran muna ng kasalanan? Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So, lahat ng kasalanan po, ang kabayaran ay kamatayan. Kaya, kung gusto mong mamatay, gumawa ka ng maraming kasalanan. At kung gusto mong mabuhay, sundin mo yung utos ng Panginoon. Ginawa na nga lang yung dalawa. At yung pinakamasakit na wag nating gagawin ay yung may ibang Diyos pa sa Kanya. Or may iba-iba ka pang mas binibigyan ng higit na kalakasan, higit na oras at panahon ng buhay mo. Okay? Sa paglilinis ng kasalanan natin sa Old Testament po, mga kapatid, humahanap po muna ang mga piniling tao ng perpekto or walang bahid na dungis na hayop. Maaaring tupa, baka, manok ba yun? Baka, tupa, ibon, kailangan malinis to. And humahanap pa ng tamang tiyempo, tamang oras, tamang lugar, tamang tao, para ialay yung alin, yung dugo. Ngunit ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na tayo sa Old Testament, nandito na tayo sa Bagong Tipan. Bagong Tipan, ano yung bagong pakikipagtipan, pakikipagpartner sa atin ng Panginoon? Sino na yung naglilinis ng ating kasalanan? Sino na po? Sino? Walang iba kundi si Jesucristo na ating tagapagligtas. Ngayon, sabi sa Psalm 85, bakit? Nagdo-double Psalm 85 po, ano po yung binanggit kanina? Nabanggit po ba to sa atin? Nabasa po? Ang Panginoon ay mapagpatawad. Kung ano lamang, tayo ay magsisisi, magpapakumbaba,
at muling pararangalan ang kanyang pangalan. Yun ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita noon. But the history repeats itself. Up until now, tayo po ba ay nagsisisi? Tayo po ba ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon upang makamit natin yung kanyang kapatawaran, upang makamit natin yung kanyang banal na espiritu? Sabi nga, nakita ko sa video na pinost ni Pastor Eloy, sabi niya, Lamentations 3:22-23, ang Diyos ay laging tapat, handang magpatawad. Nga lang, ang tanong, handa ka rin bang magsisi at magpakumbaba sa iyong mga kasalanan? Araw-araw po yan na pakikipag-usap natin, pakikipag-debate sa ating Diyos. Ano ba yung nilalaman talaga ng puso mo? Ano ba yung laman talaga ng puso mo? Sa harap ng Panginoon, kitang-kita niya yan. Kami, mga tao, hindi natin nakikita. Ang Diyos lamang nakakaalam ng iyong puso. So, yung mga propeta noon, kailangan pa na, para makapagsisi, kailangan pa ng mga propeta noon. Pero sa ngayon, direct na tayo sa Panginoon. Direct na tayo kay Jesus. We can worship Him in spirit and in truth. Sa espiritu at sa katotohanan. We can worship Him wherever we are, kahit saan tayo pumunta, anong ginagawa natin, anumang araw ito, saan mang lugar, malayo o malapit man, sa simbahan, kasi noon po sa Old Testament, yung Jerusalem lang yung pwede nilang patunguhan upang magsimba. Pero dito sa panahon natin ngayon, sa Bagong Tipan, maaari na daw nating i-confess ang ating mga kasalanan kahit nasaan tayo. Kahit nasaan, pwede nating papurihan ng Panginoon, kahit nasaan, kahit ngayon, pwede nyo ibulong sa Panginoong Yesus, ano yung mga kasalanan na inyong nagagawa sa araw-araw. Ngayon po, Colossians 2:6-19 binanggit po kanina, paano po ba maging kaisa ni Jesus? Paano ba maging one mind, one heart, and one soul? Paano po ba maging one mind, one heart, and one soul? Colossians 2:6-19 na nabanggit kanina. Upang maging kaisa ng Diyos, ang halimbawa po niyan si Pablo tsaka si Silas, kilala niyo pa ba yun? Sila yung nakulong dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero sa kabila po ba nun, ano nangyari sa kanila? Diba, nagre-rejoice pa rin sila sa kabila ng mga pighati na nararanasan nila sa loob ng kulungan? Anong ginagawa nila? Umaawit pa po sila sa Diyos. Ngunit, nabuksan ang pinto ng kulungan. Sa palagay niyo po, sinasamahan kayo ngayon ng banal na espiritu. Bakit kaya minsan nakakaramdam tayo ng kalungkutan? Bakit kaya sa dami ng ating ay yung pinapasok natin sa puso natin ay puro worries, galit, takot, unforgiveness. Tunay na nais mong makamit yung kaginhawaan, yung kapayapaan, nabanggit ito kanina sa Psalm 85. Kapag nasa Diyos ka daw, kapag kaisa ka ng Diyos, nararamdaman mo ang bunga ng banal na espiritu. Meron kang nararamdaman kaginhawaan, may kapayapaan, pag-ibig, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo na si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Siya lamang ang maaaring maglinis ng ating puso, ng ating kasalanan sa Diyos. At maaaring makamit lamang yan sa paraang ano po? Kahit saan po tayo pumunta, ano pong sagot? Ano pong sagot? Nakikinig pa po ba tayo? Hello? Sa pamamagitan po ng may award, yung mga kasagot. May Jollibee kapag nakasagot. Sa pamamagitan ng Lucas 11:1-13. Ano yung tinuturo ng Panginoon? Panalangin. Yan ang sikreto ng mga Kristiyano, kaya laging humihinga ng malakas at hindi maibibigay yan ng mundo. Ang kapayapaan na hinihingi natin ay tanging sa Diyos lang makukuha sa pamamagitan ng panalangin. Ayan.
Pagdarasal is all about relasyon. O, lahat tayo nasubukan natin lahat makipagrelasyon. Opo, Kristiyano, tayong nagdarasal, pero baka madalas sa bibig lamang ang pagdarasal at wala na talaga minsan sa puso. Maaring this week, na-declare niyo na po ba yung mga kasalanan niyo sa Panginoon? Ako, habang nagbubulay-bulay nito, nako, grabe yung iyak ko. At Lord, bakit ganun kulang? Bakit nararamdaman ko tong depression? Or ba't ko nararamdaman tong anxiety? Bakit parang may hinahanap ako, kulang? Yung pala, hindi ko dinideclare sa Panginoon ng tapat ano yung mga ginawa kong kasalanan sa buong isang linggo. Kaya pala hindi free na pumapasok yung banal na Espiritu sa puso ko, ay meron akong isang bagay na hindi ginagawa ng tama sa harapan at isip ng Panginoon. So, ayan, meron tayong mga kasalanan tulad ng pagkainggit, mabilis na pagkairita ba? Lalo na pagka si Mother Earth ko, kilala mo naman, di ba? Talagang alam niya yung weakness mo. Kung kailan ka aalis na, doon ka niya sasabihan ng nako, alam niya na yan. Pagka mainitin ang ulo, kawalan ng pasensya, pagkaluho, pagka di mapagpatawad, pagkasakit, lust at marami pang iba. So, maaari niyo pong i-declare yung kasalanan niyo sa Diyos. Baka kasi na-declare niyo yung kasalanan niyo last year pa, last month pa, last week pa. Kaya nga po tayo may komunyon. Pero mas maganda, kaya tayo personal relationship with God is araw-araw mong nasasabi sa Kanya. At araw niya rin na ibibigay sa inyo na ipapadama sa atin na mahal niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya nga bago po siya namatay, iniwan niya yung the best gift sa lahat. At yun ay ang Kanyang banal na Espiritu. Si Jesus ang daan, katotohanan at buhay. Ang kaligtasan ay sa Kanya lamang maaaring matagpuan. Ang pag-ibig na inaasam mo, kayamanan, kasaganaan, kalakasan at buhay na tanging sa Kanya lamang makukuha. Name it all, nasa Panginoon lahat. Kahit habang nakaupo kayo ngayon, ay maaari niyo pong sabihin sa Panginoong Yesus yung inyong mga kasalanan na nagawa. Kaya, mas magandang habit, i-practice natin yung everyday confessions of sins para hindi nyo maramdaman yung nararamdaman mo na parang panag-iisa. Minsan na yan, yung mga unforgiveness, worries, and everything. So, pero yung mundo kasi, pipilitin niyang guluhin ka, pipilitin niya tayo na mawala, yun yung goal niya mawala yung banal na Espiritu sa buhay natin. Yung hindi tayo samahan at sabihin ng devil na wala, nag-iisa ka lang. Wala kang kasama. Mga ganyan ba? Kaya importante na we are always guided by the Holy Spirit. So, ililigaw ka talaga ng maling katuruan. Sabi nila, matatagpuan mo daw ang kasiyahan sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa trabaho mo, sa business, kayamanan, bisyo, barkada, etc. At alam niyo bang bilang isang Kristiyano, ni isa dyan ay walang tunay na kaligayahan. Kahit yung may pinakamayaman na makamit niya yung lahat sa mundo, may hinahanap at kulang pa rin siya. Kaya ikumpara niyo nga si Pablo at Silas, bakit sila masaya sa kabila ng paghihirap? Because the Holy Spirit is within them. So ang tunay na liwanag, pagkain at kauhawan na hinahanap natin ng ating kaluluwa is true personal relationship with God. The work of the Holy Spirit doesn't just happen in one click. It's a continuous, consistently living His Word and always having time with Him. Ayan, yung best gift ni Jesus ay His Holy Spirit. And how can we have His Holy Spirit? It's through prayer and through yung tamang pagdarasal. Alam ko lahat tayo marunong magdasal. Pero what is beyond yung Ama namin? Baka naman nasa nguso mo lang yung Ama namin sa masamang dasal. Dali lang naman yun, sa ulo na natin yun. Pero what's behind the Ama namin? Is it in the heart? Nananamnam po ba niyo yung mga bawat salita na binabanggit sa harap? Tama. Okay, sana. Yun po yung dalangin ko na mangusap po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So,
So, simulan natin yung prayer, Ama namin. Ayan, lalo ng lahat ay manalangin, Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, gayon din sa langit. Ibigay mo po ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo po sa amin ang aming kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iligtas mo po kami sa masama, sapagat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Ayan, madali lang yan. Nakakaantok nga minsan yung pag-aaman. Minsan, no, nung bata pa kami, pag devotion, lagi din nababanggit siya ni Ina. Bago matulog kami sa family namin, lagi kami may devotion tuwing gabi. Pero what's behind that words? Ama namin, maikli na lang po to at dito na po magtatapos. Ang Ama namin po, ito po yung katulad na nabanggit natin, it's a personal relationship with God. Ibig sabihin, ina-acknowledge natin na tayo yung mga anak niya at siya yung ating Ama, spiritually. Sumasalangit ka. Ina-acknowledge natin na ang Panginoon ay nasa taas at tayo ay nandito sa lupa. Sambahin ang pangalan mo, meaning, itinataas natin yung kanyang pangalan, pinupuri natin siya at sinasamba at binibigyan ng pinakamataas na karangalan at pinakamataas na paggalang. Mapasa amin ang kaharian mo ay ang pagpapasakop natin sa Diyos. Sundin ang loob mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Maging kaisa natin ang Diyos sa kanyang mga misyon dito sa kalupaan. Ibigay mo po ang aming kakanin sa araw-araw, acknowledging that God is our provider. At ipatawad mo po sa amin ang aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Yung banal na Espiritu ng Panginoon ay kapag nako-confess natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon, ay malayang nakakagalaw yung banal na Espiritu sa buhay natin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iligtas mo po kami sa masama, sapagat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian. Na-acknowledge natin na siya yung ating number one protector. Protection comes from God and nothing more, nothing else. Very good. Very good yung mga bata. Yan. So, ayan. So, may pattern po yung Ama namin, no? Hindi ibig sabihin, ipanalangin natin palagi yung Ama namin. It doesn't mean na sa ulo natin yan. But it means, pag nananalangin po tayo, ina-acknowledge, it means lang po na kapag nananalangin po tayo, ay nire-recognize natin na siya ay ating Ama, tunay na pinupuri at sinasamba, nakikisa sa kanyang kalooban at misyon, ina-acknowledge na sa kanya nang galing lahat ng pagpapala, pagkain, at lahat ng binibigay na pagpapala dito sa ating buhay. Tunay na kino-confess natin lahat ng mga kasalanan at hinihingi lagi ang kanyang proteksyon lahat sa mga tukso at sa mga masasama. Wag tayong maging isip tulad ni Satan. Kasi si Satan, gusto niya itaas lagi ang kanyang sarili. Kaya nais niyang tapatan ang Diyos. Kaya lahat ng pinakamataas na paggalang, pagsamba, pagpupuri at pasasalamat sa pakikipag-usap natin sa Diyos ay lagi nating sasambitin. Ayan. So sana po sa umagang ito, marami po tayong nalaman at na-discover sa mensahe ng Diyos sa buhay natin. Yung top 5 nyo, daming grr, or sa dami nyo ng grr, mapalitan talaga to ng faith, hope, love, joy, and peace. So, ito po ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.